Napasakay na sana sina Tia Isabel at Maria Clara sa karwahe, ngunit tiempong dumating naman si Padre Damaso at tinanong sila kung saan sila patungo. Pupunta? Sa Albertaria po, upang kunin. Tingnan natin sino ang makapangyayari. Ang di karaniwang anyo ni Padre Damaso nang ito'y umakyat ay nababahala kay Kapitan Tiago, kaya't sa kanyang pangingilag ay halos lumuhod sa paghalik ng kamay ng pare ay ipinagkait nito. May mahalaga tayong bago na pag-uusap. Ang bayan ng San Diego ay isang bayang malapit sa baybayin ng isang lawa at pinagigitnaan ng malalaking bukirin at palayan, bunga ng kahangalan at masamang hilig ng nasasisipagtanim. Ang mga inaani sa bayay binibili lamang ng Tsino ng murang halaga. Gayunman, mapapansin sa pagtanaw sa kabuuan nito ang isang tila pulong gubat sa gitna mismo ng kabukiran. Iginagalang ng mga tao ang gubat dahil sa iniingatang alamat. Sinasabing isang matandang Kastilang matatas mananalog ang makarating sa loob ng gubat. Ipinagpilitang niyang bilhin ang lugar sa mga nasasabing may-ari. Sa kanyan itong binayaran ng mga damit, hiyas at salapi. Isang araw, natagpuan ng mga pastol ang matanda na nakabitin sa puno ng balete at nabubulok na mula nooy kinakatakutan ng ang mga gubat. Ang mga hiyas na galing sa matanda'y pinagtatapon ng mga babae sa ilog at ang damit na may kanilang sinunog. Makalipas ang ilang buwan, isang binatang mestizo na nagngangalang Saturnino ang dumating sa puok na nabili ng matandang Kastila. Sinasabi niyang siya ang anak ng namatay. Nang tumanda si Don Saturnino ay saka lamang niyang naisipang mag-asawa. Ang napangasawa niya ay isang taga Maynila at sila ay nagkaanak ng isang lalaki, si Don Rafael na ama ni Crisostomo. Si Don Rafael ay napamahal sa mga taga-bukid dahil sa kanyang kabaitan at kabutihang makisama. Umunlad ang mga pananim, umami ng marami at dumami ng nagsipanirahan doon. Nagkaroon ng kurang Pilipino at nang namatay ito, isang kurang Kastila ang napalit, at si Padre Damaso. Kapag namataan ni Padre Salvi na pumasok ng simbahan ng Alperes ay palihim niyang inuutos sa sakristang isara ang pinto ng simbahan upang walang makalabas at sisimulan na ang mahabang sermon.